muli po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at kayo pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po. Ayan, gaya po ng mga unang vlog o nung nakaraang vlog ni Epipanyo Labrador, sabi ko nga po madilim po yung kanyang background. Ayun po, siguro nakikita niyo po ang background ko ngayon. Ginaya ko lang po si Epipanyo Labrador. Kaya sabi ko nga po, kung talaga pong may mga nagpapadala o may mga nagpapadalang tulong kay Epipanyo Labrador, bakit hindi po siya bumili ng solar para magkaroon po ng liwanag yung kanyang ginagawang pagbablog, kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Kaya po wala po tayong ilaw, ito po yung solar natin. Pakikita ko po sa inyo yung solar para po sa pagbablog ni Epipanyo Labrador maging maliwanag po. Ayan po. Yun, nakita nyo po, ayan po ang solar ko, ayan. Solar po yan, ayan. Ayan. Oh, ayan po. Ayan po ang solar, ayan. Sabi ko nga po, bakit hindi po siya magpabili? 'Di ba? Hindi siya po magpabili ng solar para sa ginagawa niyang pagbablog, maganda po ang background. Ngayon po, para maiba naman, ayan. Para maiba naman po, solar po ang ating gagamitin. At ito, may bagong video na naman po si Epipanyo Labrador, pakinggan po natin. Papakalat ng fake news, Yan. no? Kesyo patay na daw ako, tinagtad daw ako, kesyo ako daw si Richard Palacio, kesyo nang rape daw ako ng 15 years old, kesyo mayroon daw akong warrant at mayroon akong qualified tip na wala daw piyansa, kesyo basta marami pang iba. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa nga to. Dahil po sa kagustuhan ng iglesia ng Diablo ni Manalo. Solar po tayo. No? Na tayo ay patahimikin dahil natatakot nga sila. Talagang takot na takot sila sa inyong lingkod. Dahil alam ng iglesia ni Manalo na talagang mas matindi si Epipanyo Labrador pag bumanat. Pag bumanat. Yun, sabi nga po hindi natatakot daw po ang iglesia ni Cristo kasi mas matinding bumanat si Epipanyo Labrador. Kung kumobra po ngayon to dun sa mga tumutulong o kuno dun sa mga nagpapadala ng tulong sa kanya, pinakamababa ayon po sa kanyang vlog 80,000 na. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador. So kaya gumagawa sila ng paraan lahat, pati mga may connection sa akin, gusto nilang guluhin, gusto nilang pinagbabantaan pa nila mga kababayan. Pinagbabantaan nila yung may mga connection sa akin na kapag hindi daw nagsalita, hindi nagganon, alam niyo na, alam niyo naman yung grupo na to ay criminal ho talaga itong iglesia ng Diablo ni Manalo. Diba? Dahil Diablo nga ito. Teka nga po, sabi niya, criminal daw po yung mga iglesia ni Cristo. Sa pagbablog niya, no nakaraang vlog niya, di ba? Siya na po ang mismo nagsabi na nakulong na po siya. Tapos, at nakapatay siya. Ngayon, binabalik niya tinatapon niya sa atin yung pagiging mamamatay tao, kriminal. Iba po talaga si Epipanyo Labrador. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador. Ito po, Epipanyo. Diba? Dahil Diablo nga ito, iglesia ng Diablo, ayun, wala silang wala silang katahimikan. Talagang gusto nilang mangagat. Gusto nilang Teka, wala daw po katahimikan ang iglesia ni Cristo. Sino ba ang, sa palagay po ninyo, kayo po mga nanonood, sino ba ang walang katahimikan ngayon? Ito po si Epipanyo Labrador. Nagtatago. At sabi ko nga po, kung talagang wala po siyang kasalanan, magtanggal po siya ng kanyang face mask. Tayo po, mga iglesia ni Cristo, mapayapa po tayong namumuhay. Yung iba po siguro sa atin nakakapasyal pa po sa mall, nakakapunta pa po sa SM, o kaya saan man po. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador. Gusto nilang pumatay, gusto nilang manakit, gusto nilang manggulo. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko po talaga titigilan ito. Akala po kasi na iglesia ni Manalo, kapag ginawa nila yun, matatakot nila tayo. Doon po sila nagkamali. Hindi yun, po, matatakot daw
nila si Epifanio Labrador. Kaya nga po nagtatago to Kaya nga po nagtatago at hindi pa po nagtatanggal ng face mask. Ako si Brother Eli Soriano para takutin ninyo, para pagbantaan ninyo. Isa lang ang masasabi ko, kung ano ang kaya niyong gawin, mas kaya kong gawin. Yun, matapang po, matapang Kung po. marunong kayong pumatay, mas lalo ako. Yun. Kung kaya ninyong manggulo, ewan ko lang. Huwag na huwag ninyo, ito lang sasabihin ko. Isa man sa mga may koneksyon sa akin, huwag na huwag ninyong sasaktan. Dahil pag sinaktan nyo, ginulo nyo, isa man sa mga taong may koneksyon sa akin, tandaan ninyo. Yun, nagbabanta po si Epifanio Cobrador. Isa man lang daw po doon sa mga sumusuporta o sa mga kasama niya ay huwag sasaktan. Pag pumunta po o pag lumantad po si Epifanio Labrador, lalo na kung naka-face mask at yung face mask niya ay palaging yun at yun din, sigurado makikilala po natin. Pwede akong pumunta sa ibang lugar, pwede akong pumunta sa ibang mahirap na, di ba? Mahirap na. Sa totoo lang, ayokong dumating sa punto na magkasakitan tayo. Ayokong dumating sa... Sabi nga po ng mga nagko-comment sa akin sa comment section, eto pong si Epifanio Cobrador, blapper po. Blapper. Sa punto na magkaubusan tayo. Baka mamaya hindi nyo rin magustuhan ang kaya kong gawin. Huwag nyo akong pilitin. Kaya ikaw na mongoloid ka, titira na lang po yan. ng Iglesia ng Diablo, Eduardo Manalo, isang mongoloid, turuan mo ng magandang asal ang mga... Sa tingin po ninyo, kayo po nanonood ngayon, yung mga supporter ni Epifanio Cobrador, ito po isang mongoloid din. Bakit po isang mongoloid din? Kasi paulit-ulit lang po ang kanyang sinasabi. Paulit-ulit po, alam po natin yung mga mongoloid. Kasi hindi naman po masama yung mongoloid kasi may mga kilala po akong mga mongoloid. Paulit-ulit po ang mga sinasabi katulad po ni Epifanio Cobrador. Membro mo, na puro mga asong ulol, na puro mga lobo na nagpapanggap lang. Yun, asong ulol daw yung mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sino ba yung Epifanio Labrador? Di ba alam natin, yung Labrador ay isang aso. Di ba? Di ba kayo po nanonood? Yung isang Labrador ay isang aso. Katulad po ni Epifanio Labrador. Yung binabanggit niya po yung kanyang sarili. Aso daw, Labrador. Mga tupa. Sabihin mo sa kanila, tama na yung paninira, tama na yung kanilang yung kanilang mga sinasabi. Diba? Ayun po, nasasaktan po o natatakot na po si Epifanio Labrador. Bakit nung bumanat siya? Nung bumanat siya sa Iglesia ni Cristo, di ba? Pinagmumura niya ang mga Iglesia ni Cristo. Di ba? Wala pong nagsabing tama na o siya ngayon. Tama na raw, tigilan na. Takot na po si Epifanio Cobrador. Na wala namang katotohanan. At tama na rin yung pagbabanta nila sa aking mga kaibigan, sa mga biro niyo, mga minamahal ko mga kababayan, ini-stock nila yung mga ko. Tapos tatanungin pagka alam nila kaibigan ko, tatakutin nila, pagbabantaan nila. Talagang... Alam niyo kung kaibigan ko to, matatakot ako. Kasi madadamay ako sa pinaggagawa nito. Palamura po, palamura si Epifanio Cobrador. Labrador, asong Labrador. Namang mga hayop at mga demonyo, mga siraulo, mga gago, mga diputa ang mga membro ng Iglesia ng Diablo. Ito naman po, Iglesia ni Epifanio Labrador. Iglesia ni Epifanio Labrador po. Itong Iglesia ni Manalo na puro mga Diablo ang utak. Maliban lang doon sa totoong Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit na po yun. Paulit-ulit po mga sinasabi. Yun. Diba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naggagawa at gagawa sila ng paraan para makuha tayo. Pero doon kayo nagkakamali. Lalong-lalo ka na, Eduardo Mongoloid. Isa kang Mongoloid, kang diputa ka. Huwag mo akong tatakutin. Mayaman ka, may influensya ka. Yun, huwag daw tatakutin. Kasi takot na si Epifanio Cobrador. Kaya nga po, nagtatago na
at hindi pa po tinatanggal yung kanyang face mask. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment po at subscribe. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Cubrador. May pera ka, may connection ka, yes. Hmm. Ako isang hamak lamang Yun. na pulubi. Yun, pabiktim po si Epipanyo Cubrador, isang hamak na pulubi po. Pero nung unang magmumura to, nung unang nagmura, nung unang nilait tayo ng mga iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po ang kapatid na Eduardo B. Manalo, wala po yung hamak na pulubi. Ang tapang po nito dati, ang tapang po. Hamak na walang kalaban-laban Yun. sa'yo pagdating sa impluensya. Yun. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo. Alam pala na walang kalaban-laban sa iglesia ni Cristo. Eh bakit ginawa niya sa iglesia ni Cristo yung pagmumura at panglalait? Eh wala naman tayong pakialam kay Epipanyo dati. Dati nga hindi naman natin pinapansin si Epipanyo Cubrador. 'Di ba? Ngayon lang tayo bumabanat sa kanya kasi hindi pa rin siya tumitigil na bumabanat sa iglesia ni Cristo. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Cubrador. Hindi ako ganun kadali. Para lamang ibigay yung sarili sa iyo, di puta ka. Yo. Ha? Alam ko ang pwedeng mangyari saan kapag ka, di ba? Kaya sabi ko nga, mas mabuti pang mag-alay ng buhay para sa bayan. Kasi ialay ko ang buhay. Yun, paano mag-aalay ng buhay para sa bayan? Hindi naman po sundalo to. Hindi naman pulis, di ba? Okay sana kung atleta po to sa gymnastic, pwede niyang iaalay yung kanyang buhay. Pero wala namang puti. Vlogger na palamura. Ko sa isang demonyo, sa isang gago, sa isang diputang Yun. leader ng isang reliyon, katulad ni Eduardo Manalo na isang mongoloid. Teka, tatanungin ko lang po kay Mongoloid na Epipanyo Labrador. Ano ba ang ginawa ng iglesia sa iyo nung una? Di ba wala naman tayong ginagawa sa taong ito? Tahimik tayo. Di ba? Wala tayong ginagawang pagbablog sa kanya. Eh tumira siya. Binanatan niya ang iglesia ni Cristo. Okay sana, sabi ko, magbigay ka ng opinion o yung palapalagay. Basta wag lang below the belt. Eh, yung ginawa nito sa atin o sa iglesia ni Cristo, pinagmumura, nilait, at ano pa ang mga kasirahan na sinabi. Ngayon, binabanatan siya ng mga vlogger. Kahit hindi po mga iglesia ni Cristo, marami pong bumabanat kay Epipanyo Labrador. Kaya po, ang thumbnail po nung vlog po natin ngayon, Epipanyo Labrador, galit sa mga vlogger. Pakinggan pa po natin. Isang mongoloid. Yan. Di bali na. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko marami sa mga kaibigan kong nag-aalala, Yun. pamilya ko nag-aalala, pero tatayuan ko to. No? Tatayuan ko to. Sa totoo lang, nakakatawa nga eh. Kung ano-ano na lang yung kanilang sinasabi, kesyo ako daw si Richard Macanas. Sino ka ba talaga? Kesyo ako daw si Jeffrey Macanas. Pero Yun, pag sinabi solar na po. Christian Solar po pala, ang Christian ginamit ko Macanas ngayon. pala. Ayan. Ako daw Solar si po to, Jack solar, Palacio. Putang ina niyan. Kung ano-ano na lang pinapangalan niyo sa akin. Diba? Labrador na lang itawag ko sa'yo. Asong Labrador. Alam ko kayo manghula. Kung nahulaan niyo sana, kung nalaman niyo sana kung ako talaga, hindi sana tinanggal ko na yung face mask ko. Eh, paano mo tatanggalin ang face mask mo? Yan ang Pero agimat hindi. mo. Biro niyo ba naman mga minamahal kong mga kababayan, yung pilat sa noo na, yun na daw, kung kani-kaninong pilat na lang nasa noo, putang ina, dami-dami may pilat sa noo. Gunggong talaga. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang, natatawa at naaawa na lamang po ako. Dito Sino po kayong kaawa-awa ngayon? Sa mga nanonood po at sa mga sumusuporta po kay Epipanyo Labrador. Sino po kaya yung kaawa-awa? Sino po yung nagtatago ngayon? 'Di ba? Sino yung nagtatago? Dati ang ganda po ng studio nito pag nagba-vlog, may mga mic, may mga pero ano po ginawa niya? 'Di ba? Ngayon nagtatago. Sino po ang kaawa-awa? Pakinggan pa po natin si Epipanyo Cubrador. po sa iglesia ng Diablo. Yun. Pero gano'n pa man,
hindi ko po hahayaan hanggat tayo po nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangyaan. Alam mo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon. Ay itong iglesia ng Diablo. Sa mga kapatid po, opo, sa mga kapatid na matagal na po na nasa loob ng Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ang katotohanan. Ni Singkong Duling nga po, ni Singkong Duling, hindi po tayo umihingi sa mga politiko na dinadala at pinagkakaisaan natin kasi alam natin na pagdating ng panahon kapag tumanggap tayo, di ba? Yun ang ibubutas sa atin. Kaya natin dinadala ang isang politiko ay para yun ang pagkaisaan natin at para masunod natin ang pagkakaisa ni walang bayad na isang Singkong Duling. Buti pa po kay Epipanyo Cobrador, eto, marami po ang nagpapadala sa kanya. Kumukubra po ng pera. Eto pa po. Limpak-limpak na pera na naman. Ang matatanggap ka. At hindi lang yun. Pag nanalo pa, yung politikong binoto nila, sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Cristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. Diba? Pagmasdan ninyo, pagmasid kayo, halos magmasid ka sa likod mo, baka may nakatingin sa'yo. Halos sa iglesia ni Manalo na pupunta sa mga membro nito. No? Hindi nga sila, sabihin na natin, hindi nga sila humingi ng pera. Pero ang daming hinihinging pabor na kung saan pera. Ang labo po nito, sinungaling talaga si Epipanyo Labrador. Kanina, to ulitin ko po. Yan. Ito po, pakinggan nyo. Ang matatanggap yan. At hindi lang yun. Pag nanalo pa, yung politikong Yan po. hindi ko po hahayaan hanggang tayo nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangyaan. Alam mo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon. Ay itong iglesia ng Diablo. Tapos mamaya, bigla, yan, limpak-limpak na pera daw ang tatanggapin ng mga iglesia ni Cristo. Tapos mamaya, babawi po siya. Sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Cristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. Diba? Pagmasdan ninyo, pagmasid kayo. Halos, balita ko nga, halos yung mga proyekto din na iba. Halos sa iglesia ni Manalo na pupunta sa mga membro nito. No? Hindi nga sila, sabihin na natin, hindi nga sila humingi ng pera. Pero ang dami. Hindi humingi ng pera kanina. Sabi niya, tatanggap o hihingi ng pera, limpak-limpak. Iba po talaga. Iba po talaga si Epipanyo Cobrador. Yun. Kung napansin po ninyo, paiba-iba po talaga. Paiba-iba po talaga sinasabi ni Epipanyo Cobrador. Siguro napapansin po ninyo, yung mga sinasabi ni Epipanyo Cobrador, pabalik-balik lang po, paulit-ulit. Muli po sa mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ang totoo na hindi po tumatanggap ng pera ang Iglesia ni Cristo kahit kaninong politiko. At para po kay Epipanyo Labrador, ito, pag bumili ka naman o magpabili ka naman ng solar. Teka po, ayan. Yun, magpabili ka naman ng solar para sa pagpa-vlog mo, medyo liliwanag tulad niyan. Ayan, magpabili ka. Solar po to, solar. Kasi si Epipanyo po na mga nakarang vlog niya, madilim po ang background niya. Ito po, maliwanag po yan. Ayan. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po.